Viral ngayon ang nilalaman ng pag-uusap ng dalawang giant countries sa buong mundo. Nag-usap ang presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden at ang presidente ng China na si Xi Jinping. Inaabangan ng maraming world leaders kung ano ang napag-usapan ng dalawang giant countries. Ang Amerika at China ay kilala bilang rival kung pag-uusapan ay ekonomiya. Hindi rin maiiwasan sabagat maraming mga Filipino o kahit na ibang lahi ang ikinukumpara ang military forces ng dalawang bansa. Sino nga ba ang mas mayaman at sino nga ba ang may mas malakas na military forces? Kahapon lamang, Martes, April 2, 2024 ay nag-usap ang dalawang giant leaders sa pamamagitan ng phone calls. Ito ang unang conversation ng dalawang leader mula noong November sa California. Ayon sa senior administration officials, ang dalawang leader na ito ay mag-uusap at pag-uusapan ang usapin tungkol sa climate change at ang economic relationship between US and China. Kasama ring pag-uusapan ng dalawang leaders na ito ang AI o yung artificial intelligence at ang countering illegal drug flow katulad ng fentanyl at iba pa. Ang pag-uusap ng dalawang leaders na ito ay umabot sa 105 minutes. Ito ay mahigit sa 1 oras ayon sa ABC News. Ito ay may mataas na pag-uusap kung ikukumpara ang previous conversation ng dalawang leaders. Noong nakaraang taon ay meron ng pag-uusap na naisagawa si Biden at si Xi noong sila ay magtagpo sa Woodside sa labas ng San Francisco. Napag-usapan ng dalawang leader na ito na kahit ang dalawang bansang ito ay nahaharap sa global challenges, nag-agree pa rin sila na kailangan nilang mag-usap. At nito lang Martes ang pag-uusap ng dalawang grupo ay magsiset sila ng harapang pag-uusap at kanilang pag-uusapan ang mga mabibigat na issue. Ayon sa White House, ang conversation ng dalawang leader na ito ay tinatawag na candid and constructive. Ito na ang mataas na pag-uusap ng dalawang leader na ito. Kung inyong natatandaan, noong nakaraang taon mga kapilgrims, nag-usap ang dalawang ito. At pagkatapos na magkausap ng dalawang leader na ito, tinawag ni Biden si Xi na dictator. Hindi ito ikinatuwa ni Xi. Kakatapos pa lang ng kanilang pag-uusap ay nagsalita agad ng maanghang si Biden. Alam niyo ba mga kapilgrims, nang magkausap ang dalawang leader na ito nitong Martes, ay isiningit ni Biden ang peace and stability in Taiwan. Alam naman natin na napakainit ng sitwasyon ngayon sa pagitan ng Taiwan at China. Nais kasi ni Xi Jinping na kuning muli ang Taiwan, bagay na ayaw namang mangyari ng presidente ng Taiwan. Inaangkin kasi ng China na ang Taiwan ay probinsya lamang nila. Subalit ngayon, ang Taiwan ay meron ng sariling gobyerno at ang Taiwan ay isa sa mga bansang sinusuportahan ng United States of America. Nag-aabang ngayon ang karamihan kung ano ang isasagot ni Xi Jinping sa iginiit ni Biden. Maliban sa usapin ng Taiwan, ay isiningit din ni Biden ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine sapagkat sinusuportahan ng China ang Russia. Ito ang isiningit ni Biden kung bakit ang China ay sumusuporta sa Russia's military defense. At sa report ng ANC ay naisingit din ni Biden ang usapin sa disputed area na pinag-aagawan ng China at Pilipinas, ang West Philippine Sea. Kaya ang pag-uusap ng dalawang leader na ito ay napaka-importante at maraming mga sektor ang naghihintay kung ano ang kahihinatnan ng pag-uusap ng dalawang leader na ito. Gusto rin ni Xi Jinping na makipag-usap sa presidente ng USA sapagat napababalita na ang ekonomiya ng China ay pababa. Kaya sa kampo ng China, isang malaking bagay kung sila ay magkausap ni Biden at magkasundo tungkol sa economic trade. Malaki kasi ang problema ni Xi Jinping kung pag-uusapan ay ang pag-e-export ng advanced chips sa United States of America. Ang US kasi ay isa sa mga pinakamalaking manufacturer in terms of technology at maraming kakailanganing advanced chips.
At ang USA ay nakapagkontrata sa Taiwan. Ito rin marahil ang isa sa dahilan kung bakit gustong-gustong kunin ni Xi ang Taiwan dahil sa chip manufacturing ng Taiwan. Ayon naman sa administrasyon ni Biden, merong restriction na itinayo ang United States of America sa China. Tinawag itong Small Yard, High Fence Strategy. Ang ibig sabihin nito ay meron lamang maliit na area sa United States of America na makapagninegosyo ang China. Nagkasundo ang dalawa na bukas ang kanilang mga channels sa naturang pag-uusap. Kapilgrims, kung ikaw ang tatanungin, ano pa ang gusto mong ipagiit kay Biden sa China na makapagbe-benefits ang Pilipinas? I-comment ang inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang ang videong ito. Thank you so much for watching. Goodbye.